Hi guys! Welcome back sa ating Beta Vlog. Ako si Obando Beta at ngayon, sobrang excited ako kasi iikutin natin ang mundo ng breeding ng betta fish. Hindi lang basta isda, kundi mga isda na may karakter, kulay, at syempre potential na maging showstopper. Pair 1 Super Red SR. Unahin natin ang ating Super Red pair. Kung sa mundo ng mga kotse may Ferrari, sa mundo ng beta, ito yon. Isipin mo, pulang-pula mula ulo hanggang buntot, walang halong ibang kulay, parang apoy na gumagalaw sa tubig. Ngayon, bakit exciting silang i-breed? Kasi dito nasusubok ang consistency. Kapag stable ang linya mo ng SR, mas madali mong mapanatili yung solid na red sa future generations. Pero syempre challenge din, kasi minsan lumalabas ang tinatawag na washout, yung pumupusyaw ang pula at nagiging orange-ish, o kaya nagkakaroon ng black spotting. Kaya dito pumapasok ang role ng breeder. Kailangan marunong pumili ng tamang pair na both intense ang coloration at may magandang form. Ang goal natin? Isang spawn na magiging puro Ferrari red sa aquarium, parang collection ng mga sports car pero sa isda. Pair number 2, HMPK Pink X Yellow. Next up, ang Half Moon Plakat Pink crossed with yellow. Kung sa pagkain, parang naghalo ka ng strawberry milkshake at mango smoothie. Ang exciting sa pair na to ay yung unpredictability ng kulay. Imagine mo yung fry na lalabas. Pwedeng may lalabas na pastel pinks, lemon yellow, o kaya may mga junior na nagkakaroon ng dalawang kulay sa katawan. Pwede ring lumabas yung orange wash na super rare at sobrang gandang tingnan. Sa form naman, since HMPK sila, maganda ang chance na short tail at malapad na spread ang makukuha. Perfect para sa mga mahilig sa plakat fighters. Pero syempre, hindi lang sa form at kulay natatapos yan. Ang saya nito kasi parang gumagawa ka ng bagong kulay na wala pa sa market. Imagine mo in a few months, pwede kang magkaroon ng sariling signature line na tinatawag na Pink Lemonade Beta. Astig, di ba? Pair number 3, Cello Male X FCCP. Fancy Copper Candy Plakat. Now, punta tayo sa pinaka-wild card sa lahat, ang Cello Male crossed with FCCP. Dito parang naghalo ka ng fireworks at cotton candy. Bakit? Kasi ang cello, usually may darker tones, minsan may transparency effect sa fins, habang ang FCCP naman sobrang gulo ng kulay. May copper shine, metallic scales, at candy-like patterns. Kapag pinagsama mo sila, halos hindi mo mahulaan kung ano ang pwedeng lumabas. Pwedeng magkaroon ng fry na copper metallic, pwedeng may pastel candy look, o kaya combination ng dark cello body na may fancy splashes, no? Sa madaling salita, ito yung tipong pairing na kahit anong lumabas, siguradong wow factor. At syempre, ito rin yung exciting na part bilang breeder. Kasi bawat fry parang surprise gift. Hindi mo alam kung anong makukuha, pero sure kang may lalabas na standout. Para kang nagbukas ng mystery box at lahat ng laman, collectible. Pair number 4, Yellow Fancy X Cello. And last but definitely not the least, ang Yellow Fancy na pinagtambal sa cello. Ito yung pair na parang art collaboration, na parang nag-collab si Van Gogh at Picasso sa isang canvas. Pero sa aquarium mo naganap. Ang Yellow Fancy kilala sa bright at cheerful patterns, parang sunshine sa tubig. Samantalang ang cello may mysterious vibe, medyo dark at elegant. Pag pinagsama mo sila, ang potential na lumabas ay sobrang unique. Yellow fry na may marble patterns o kaya yellow body with cello patches. Minsan din lumalabas yung unexpected blues or blacks na nagha-highlight sa yellow, parang abstract painting na gumagalaw. Kaya kung mahilig ka sa mga beta na pattern at hindi basta plain, ito ang pairing na siguradong worth it hintayin. At syempre sa ganitong combination pwedeng maging foundation line ito ng mga bagong fancy varieties. Sino ba naman ang ayaw maging pioneer ng bagong strain, di ba? Astig kapag ikaw yung breeder na unang nagpalabas ng ganitong combo. Pero syempre mga kabeta, hindi lang kulay at form ang laban dito. Ang pinaka-importante sa lahat ay yung breeding process. Dapat well-conditioned ang male at female, tama ang diet bago sila ipares. At dapat may tamang setup, may spawning tank, may hiding spot para sa female, at syempre stable water parameters. Remember?
Breeding beta is not a sprint, it's a marathon. Hindi ito instant noodles na ready in 3 minutes. Mas parang slow-cooked adobo. Kailangan ng patience at pagmamahal para masarap ang resulta. So ayun guys, 4 na exciting pairs ang inaabangan natin. SR pair, Pink X Yellow HMPK, Cello X FCCP, at Yellow Fancy X Cello. Lahat sila may sariling kwento, may sariling potential, at siguradong may surprises na lalabas sa F1 Fry. Kaya stay tuned, kasi bawat update dito parang bagong episode ng teleserye. Kung gusto nyo pa ng ganitong kwento, don't forget to like, share, and subscribe. Ako si Obando Beta, at ito ang Beta Breeding Chronicles. Kita-kits ulit next